na malapit na hong madisbar din. O, kagaya nitong isang papakita ko sa inyo. Saan ba yun? Si Glenn Chong, si Glenn Chong, alam niyo naman, di ba? Isa sa promotor doon sa kanilang mautog. Alam niyo naman, mga kababayan. Nang lalait si Glenn Chong, mga bossing, kala mo kagwapuan. Kala mo lalaking tignan. Ano? Medyo may pagka ganun nga si Glenn Chong kapag susuriin mo, mga kababayan, pero malakas manlait. Sabi dito sa post ni Glenn Chong, mga kababayan, kasi pinagtatawanan niya ho yung dami ng pumunta doon sa rally po na sumuporta at nagpahayag ng suporta para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya dito, Glenn Chong, mapanlait. Pag pinagdikit mo yung mukha namin dalawa niyan, pasensya na ho minsan lang ako magyayabang. Magmumukhang wet packs ko yan. Oh, they all look like Marcos Jr. and his wife. Mga mukhang bangag. Ayan. Mga mukhang bangag daw po yung mga nagsidalo doon sa pagtitipon po sa White Plains, mga kababayan. Biruin niyo po yan. Ang lalakas ng loob na mga manlait po. Kala mo naman gugwapo. Akala mo naman talagang pinagkalooban ng napakagagandang lalaki, napakagandang muka kung mga manlait po. Ako nga, hirap na hirap pa akong manlait Nahihiya akong manlait No, kahit alam natin na anjojontot na ng mga DDS. No? Tapos sila ganito, mga mukhang bangag daw po, mga kababayan. At ang pinakita pa dito, pambansang nanay, nakikita nyo po ba? Yung pinakita niya, yung mga nandoon lang po sa harapan. Pero behind that, mga bossing, behind nung kumuha ng litrato niyan, madami po ang tao. Madami po ang sumuporta, mga kababayan. Mas madami ho kesa doon sa suportang nakuha nila. Mga bossing, gusto nyo ng patunay? O eto, ayan, di ba? Ayan, ayun, nagkumpulan doon, di ba? Isang haba. Hanggang doon papasok, doon sa loob ng White Plains. Nakita nyo yung haba? Sila nga. Yung EDSA nila, yung paulit-ulit nilang mautog, ni hindi makapuno sa isang isang kwadrado parisukat. Di ba, mga kababayan? Balik tayo dito kay Glenn Chong. Kaya ka nadidisbar kaya ka nasasampahan ng disbarment Is this all that is left of Marcos Jr. alleged 31 plus million votes in barely 3 years? Kulang pa yan. Pag ikukumpara mo, Glenn Chong, no, yung imbitasyon ng dating Pangulong Duterte na paulit-ulit na, inaraw-araw na, lahat na kayong mga vloggers, nag-iimbita. Lahat na kayo nagsasabi, mautog ka ba? Mautog ka ba? Aba, magkamahan na kayo. Mautog pala kayo. Hindi, ganito. Isog ka ba? Isog ka ba? Di ba paulit-ulit ang dating Pangulong Duterte? Pati ho sila. Tapos ang makikita mo, dadalo doon sa EDSA, si Morales, tapos may mga mangilan-ngilan. Tapos sandamakmak na yung mga vloggers. Mga vloggers, pupunta yan. Bakit? Madaming palipad kapag ka naka-live dun. Diba? Mauobliga talagang pumunta yung mga yan dahil, madaming palipad dun. Madaming mga utu-utong DDS na nandoon sa live ko. Di ba, mga bossing? Eto lang daw ba yung natira doon sa mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan, Glenn Chong, wala pang yan. Wala pang paanyaya yan. Kahit man lang kay Sandro Marcos, kahit man lang kay First Lady Lisa Marcos, walang paanyaya yan. Ano? Kumbaga, mga vloggers lang din ang naghikayat doon sa mga taong pumunta. Biruin mo yan. Versus, namaos na po, yung dating Pangulo, kaka-invite, kakasabi ng isog ka ba, tapos ganun lang yung pumunta. Wala na talagang nakikinig kay dating Pangulong Duterte. Ibig mo ba sabihin, Glenn Chong, yung nakikita namin na pumunta doon sa
EDSA ninyo? yun na yung 32 million na yun. Ako, naniniwala ako. Maaari. Bakit to? Isa ako doon sa pinagmamalaki ninyong 32 million eh. Oh. Isa ako doon sa 32 million na yun. Na, pasensya na po. Tanggalin nyo na ako doon sa sumusuporta. No? Hindi na ako kasama dyan. Kaya siguro, mas talagang yung nakikita natin, makatotohanan na oonti na lang sila. Ano? Sabi ni Ivan Torres, sagutin mo ako, vlogger. Sino ang gusto mong papalit kay BP? Ang gusto kong papalit kay BP, si Ivan Torres. Ikaw na ha, huwag ka na magalit. Ayos na. Mga kababayan, si Ivan Torres, ipinupush ko po at si Nestor Balido. Kesa naman po pa piso-piso yung kanyang comment, sila na po ang ipapalit natin bilang vice-presidente. Lang yatok si Nestor, tanda-tanda na ng itsura, anak ng tinapa, kasama pa din sa piso comment. Huy! Mahiya ka naman, Nestor! Tanda mo lang yan, kasama ka pa sa piso comment, aba, nagkaedad na, piso comment ang trabaho? Anak ng tinapa yan. Sabi, di mo masagot, tatanong lang. Kahit sino, sasabihin ko dyan. Ganun lang naman yung tanong mo eh. O, di ba? Napakadaling sagutin ng tanong mo. Di ikaw na lang. Suportahan na lang natin, sabi ni Pangulo, na wag nang mag-impeach. Sinusuportahan namin ngayon yun. Alam mo kung bakit? Kasi sa Kongreso, ano na yan? Sokpa na yan. No? Sa Senado, medyo may konting sabit. Pagdating ng botohan, eleksyon, natapos na, nalaglag si Bato, nalaglag si Bongo, nalaglag yung mga Cayetano, nalaglag yung mga alay ni Duterte, malamang sa alamang, dire-diretso na ang impeachment dyan. So, hintayin nyo lang. No? Ako nga, nakikita ko doon sa sinabi ng INC na sumusuporta sila doon sa sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Baka naisip din nila, wag na nga muna, no? Saka na. Saka na. Kasi sasabit pa sa Senado. Ay, sabi ni Nanay Pambansang Nanay, Mark Ramos, may problema ka ba sa matanda? Wala ho, doon lang, hindi na tuloy nag-comment si nasa na yun? Hindi na tuloy nag-comment si yung matanda na nag-comment ng bangag. Si Piso comment. Nawala na tuloy. Tanda na, ganun pa din ang comment, no? Kala ako, ine-expect ko, mga kababayan, kapag kayong merong mga edad na din sasabay na doon sa ating sasabay na doon sa ating talakayan. Kaso wala eh. Piso comment pa din po eh. Yung wala silang masabi doon sa ating talakayan. Walang maibato doon sa ating talakayan. Kaya ang iko-komento na lang, bot-bot mo, hindi kami tinatablan yung mga ganyang nyo. Pang Davao lang yan. Hindi kami tatablan ng mga bot-bot nimo. Kayo lang yan, bahala kayo dyan. Bangag ka doon, piso ko. Yung mga piso comment na mga ganito, mga bossing, mababagal pang magkomento. No? Biruin mo, 45 minutes to 50 minutos tayong nagla-live. Tapos, piso kada isang comment sa kanila, mababagal pang mag-comment pa isa-isa. Tapos, ang sisisihin ang presidente. Sisisihin presidente na nasa na yung 20 pesos na bigas. Kaya po pati po yung pangako at pangarap, iisa ang kahulugan sa kanila. Kulang po yung sustansyang pumapasok sa utak. Dahil oonti nga po yung kinikita. May piso comment na nga dyan, isang beses lang mag-comment. Hindi pa lubos-lubusin. Isang 40 comment. At least, makakabili kayo ng 40 pesos na bigas. Si Chi talaga, hanggang ngayon, hindi pa din makalimutan si Baugbog. Baka mamaya nandyan si Baugbog. Diba? DDS supporter. Huwag ka nang magtaka, Boss Mark. Walang magandang sasabihin. Correct. Tuloy natin to si Glenn Chong. Is this all the left of Mark
Marcos Jr. alleged 31 plus million. Alam nyo po mga kababayan, yang si Glenn Chong, nung umpisa po ng eleksyon, nakasuporta po yan. Nung nagkaroon na po ng bilangan, mga bossing, ang sabi niyan, eto na, nagsalita na ang taong bayan, panalo si Bongbong Marcos. 6 na buwan makalipas, nung hindi nakukuha yung kanyang gustong posisyon, iba na daw, nandaya na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, sira din ang tuktok nito no? Hindi iniisip kung ano yung mga pinagsasabi niya dati. Hindi niya iniisip na kahit papaano, kilala na siya at mare-record yung mga pinagsasabi niya dati. Sa kanila ho kasi mga kababayan, okay lang yun. No? Matawag na nagpe-fake news, matawag na naglalabo-labo yung kanilang mga ipinaglalaban, matawag na, sabi mo kahapon ganito, tapos ngayon iba na naman. Okay lang sa kanila yung kasi ang importante lang po sa kanila mga boss, mapabagsak ang gobyerno. Mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Wala Nasaktan po Hindi mga nakuha yung kanilang mga posisyon na pinapangarap at minimithi. Kasi Glenn Chong, lang isang posisyon, hindi porket attorney ka, no? Kung hindi mo naman kaya, at kung may naramdaman sa iyo na meron kang pansariling interest, hindi ibibigay sa iya. Hindi ibibigay sa iya. Kaya, ayan, nagkakaganyan ho si Glenn Chong. Either he has been abandoned by his loyalistas in droves or his alleged 31 plus million votes were mostly fake votes. I believe the latter case is true. Ako naniniwala ako mga kababayan sa kanilang sitwasyon. Sa kanilang sitwasyon mga bossing, makatotohanan po yun. No? Dahil tingnan mo yung kanilang maisug, yung kanilang mautog. Yung kanilang mautog, anak ng tinapa, 17, 18, 30 na lang ang pumupunta. Di ba? Hindi kagaya nitong sa nangyari pong pagtitipon at peaceful rally. Ayan dami yan Kakaawa tuloy yung mga DDS. Nag-iiyakan dyan sa comment section. Sabi, Mark, nonsense naman yung sinasabi mo. Pero nagtsatsaga ako makinig dito sa atin. Di ba? Mga nagtsatsaga. Na magkomento dyan sa atin. Paano nga? Ayan, pag sure diha. Huy! Magsibalik kayo ng Davao. Hindi namin kayo naiintindihan. Kaya hindi tumatalib sa amin yung mga yan. Hindi ko nila lahat ng mga taga Davao Pero eto pong mga kasamahan nyo o mga taga Davao, pabalikin nyo na po yan. Isama nyo na si Bato de la Rosa. No? Kasi po, yung mga leader ninyo na galing ng Davao, pasensya na po. No? Pang Davao lang po. Hindi po pang Pilipinas. Pang maliit na komunidad lang po. Hindi po pang Pilipinas. Nung nabigyan ng pagkakataon na patakbuhin ng buong Pilipinas, ayun. Muntik tayong maging probinsya ng China.